Nais kong tawagan na yung mga nasa labas at tayo po yung mag-umpisa ng gawain. Ito yung prayer meeting natin tuwing Webes at salamat, talagang napakabuti ng Diyos sa atin at hindi siya nagkulang para sa atin. Tayo tumayo mga kapatid, awitin natin ang Amazing Grace. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Yes, hallelujah. As grace that taught my heart to fear, and grace my first belief. How precious did that grace appear the hour I first believed. Hallelujah. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with glorious days to sing God's praise, than when we first began. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. 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 Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, hallelujah. Tunay na dakila ka, O God. Narapat lang na purihin ka palagi, sambahin at pasalamatan.
Lord, salamat sa lahat-lahat, O God. Hindi ka nagkulang sa amin ngayon, O God. Nandiyan ka palagi sa amin, O God. Hallelujah. Salamat din, Panginoon, sa aming kalakasan ngayon, sa aming kalusugan, sa aming kapayapaan. Higit po sa O God, sa aming hinatbuhay na walang hanggan na patuloy yung pinagkakaloob sa amin, O God. Salamat din, Panginoon, sa mga blessing na tinanggap namin sa isang linggo, kung saan nandyan lahat palagi. Salamat sa pag-ingat po sa amin, sa mga ginagawa namin, at higit sa lahat, nagpapasalamat kami dahil tinugong mo lahat na namin pangailangan sa isang linggo ito, kung saan patuloy ka, Lord, nagbibigay sa amin ng iyong salita, sa mga gawain, Lord, na pinupuntahan namin, Lord, nandiyan ka palagi, ikaw palagi ang namuna sa amin palagi, O God. Salamat din, Lord, sa mga pagsubok, Lord, na dumaan sa amin, O God, at kasama namin na nagumpay. Higit sa lahat, Lord, salamat sa lahat dahil hindi ka nagkulang sa amin, lalo sa aming mga pangailangan sa araw-araw, O God. Kaya sa gabi nito, Lord, dalangin ko, O God, minsan pa, pagpalain mo ang gawain. Higit sa lahat, Lord, ang aming pastor Jojo, na gamitin mo, O God, sa gabing ito. Alam ko, O God, meron kang nakahandang pagkain para sa amin na sariwa, O God, at magamit namin sa araw-araw yung pamuhay, O God. Lord, ngayon pa lang, O God, nagpapasalamat na kami. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa dakila, matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Tayo umawit ng masayang awitin. All things are ready. Hallelujah. Amen.
Fiesta na naman. Hallelujah. So, isa pang awitin natin ng Standing on the Promise of God. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages and His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, and I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storms of cloud and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, and I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God, and I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God, and I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Hallelujah. Tayo ay nakatayo lang sa salita ng Diyos. Hallelujah. Si Kristo mismo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sa pangawitin, the last song, I'm amazed. Ito yung biyaya nating Panginoon. Biyaya niya ay sapat para sa atin. Hindi siya nang kulang ng biyaya, no? Sabi nga ng prophet, yung biyaya eternity, no? Eternity ang biyaya para sa atin. Walang katapusan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah.
pride, so hard to hide. Though I loved and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Then one day, yes, someone told me of your mercy, and love is shown on a hill called Calvary. There you die. There you Die. died And purchase. and purchase my my redemption. And the cross, hallelujah. When Your you cross brought is power, set my spirit free. Hallelujah. I'm amazed that you Yes. love me. I'm amazed how you care. through your precious blood. I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Yes, hallelujah. This is true. Yes, it's true. There There have been been days when I when I failed you. failed That's you. true, that's true. Lord, you know the many times I I've got gone astray. astray. But I've learned your love is stronger than my weakness, and your ear is open every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Other friends can never be As as close close to to me. me. Oh, I'm not not afraid to face the problems of tomorrow. Glory. tomorrow. Knowing you are everything I ever need. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Hallelujah. Tinapo na sa dagat-dagatang pagkalimot yung lahat nating kasalanan at ang mga gagawin pa natin. Kaya sabing ito, malaya tayo palagi. No? Masaya tayo kasi bakit? Meron tayong tunay na kapahingahan, no? Sa kanyang salita. So, magandang gabi. Tayo po yung makaupan dali, no? Mga kapatid. Hallelujah. At hallelujah. Salamat dahil sila Pastor Boy ay nakarating na po ng mapayapa. At
pinagpala po yung gawain nila doon at talagang marami pa nga siyang madalang pasalubong sa atin. So, palaan nating Panginoon. So, mga kapatid, gusto kong tumawag na magpasalamat, magporto sa ating Panginoon, o kaya magbigay ng awit sa ating Panginoon. Meron bang gustong? Hallelujah. Amen. Nay, God bless you, Nay. Praise the Lord. Idol. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Una sa lahat, nagbibigay po ako ng magandang gabi sa lahat ng mga kapatid ko na nandito, maging sa mga nakikinig sa kanilang bahay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pupuri pa ako, papasalamat kay Lord dahil totoong napakabuti niya sa araw-araw na pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Yung po'y lubos-lubos natin papurihan at pasalamatan dahil napakabuti niya sa ating lahat. Hindi siya nagpapabaya. Alam ko na isa tayo sa kanyang pamilya, kaya alam ko na isa man sa bawat isa sa atin na nasa pag-iingat niya. Kaya lubos-lubos pa ako nagpupuri kay Lord sa mga nagdaang araw, oras na pag-iingat niya sa buong pamilya ko, maging sa ating lahat. Pinupuri ko siya at pinapasalamatan dahil napakabuti niya sa ating lahat. Bagamat marahil may mga kahinaan pa tayo, pero andun yung pangunawa at pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kahinaan. Kaya gusto ko ang andugan si Lord ng awit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Nanay. Amen. Sundan mo na lang na. Hallelujah, Lord. Nakita ko ang tunay na ligaya, natagpuan ang tunay na pag-asa. Mahal namin, Panginoon, ako'y sumasamba. Pagkat sa piling mo, walang kasing ganda. Opo, Lord. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin. Sa puso ko aking damdamin, dinggin ng papuri ng tamang dalangin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Opo, umasa kang ikaw lang ang iibigin. Opo, Lord. Pangalan mo ang lagi kong tatawagin. Mahal namin, Panginoon, di kalilimutin. Opo, Lord. Pagkat ikaw ang bulong ng damdamin, ikaw ang nagturo ng tamang landasin. Sa puso ko aking damdamin, dinggin ng papuri ng tamang dalangin. Dahil sa'yo
lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Opo, Lord, pinupuri kita at Amen. Hallelujah. love you. Napakagandang awitin, nanay, no? At salamat palaging si nanay ay talagang kahit medyo mayroon na siyang edad, pero talagang madalas siya pang punta sa magawain. Nagiging blessing siya palagi sa lugar na pinupuntahan natin. Talagang hindi talaga siya makapakalip pag hindi umati ng gawain. No? Kasi alam ko na dahil sa biyaya ng ating Panginoon. No? Salamat nga pala sa nung Martes, si Barry Jake po yung nag-preach. Talagang napakaganda pong gawain. Marami pong umatin at niwala ko na gagamitin pa siya ng ating Panginoon no? Sa lugar na yun. No? Kaya bless yun, papalagan nating Panginoon. Ganyan din sa si Barry James nga pala, ang ganda yun ng gawain doon sa Pransya. Talaga pong napakaganda ng pangalan ni Barry James. Talaga pong na-absorb ng mga kapatiran doon. No? So, alam ko na lahat tayo ng mga magagawa ng ating Panginoon ay ginagamit para mag-share ng mensahe sa uling kapanahonan ito. Alam ko, kahit pagod tayo, pero alam natin na yun ang pinupuntahan natin ay salita ng Diyos. So, meron po ba na gusto magpasalamat? Badare, God bless you, Badare. Amen. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil muli na doon sa aming pagtitinda, nung kami nandito ay bumibenta kami ng 1,000. Pero nung kanina, nilipat namin dahil ang purpose ay nilipat namin, pero mas mababa ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil palabas na kami sa karsada. Kaya napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng mga customer o anumang bagay, ang Diyos ang gumagawa. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Unang-una, nang ako'y baguhin ng Diyos, perfect. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya lahat ng bagay ay pinagkakalakit-lakit sa ikabubuti ng lahat. Kaya napakabuti ng Diyos. Alam ko na ang Diyos na tumawag sa atin, siya rin yung patuloy na nag-aayos ng ating buhay. At alam natin, ang buhay natin ay hindi taga rito. Kaya napakabuti ng Diyos. Alam ko na ang born-again Christian, siya ay tinalaga ng Diyos para sa ikalaluhati ng kanyang pangalan. Kaya binabalik ko ang papulit salamat sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At pinagpala palagi si Badare, no? Kahit pagod, pero alam niya na ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanya. No? Lahat ng bride, no? Hindi sila nagkukulang para sa atin. Meron po ba na gustong assist? Hallelujah. God bless you, sis. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon. Nais ko lang po handugan ng awit ang ating mahal na Panginoon ngayong gabing ito. Dahil napakabuti po ng Panginoon sa aking buhay, sa ating lahat. Kahit man po sa mga pagsubok, andyan siya lagi. Dahil itong kanta na to ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Amen. Ang title po ng kanta ay Behind the Well is My God. Behind the wheel, behind the wheel, in every journey, on the road, He is watching. When I'm confused,
in troubled time. He is there calling me behind the wheel to nowhere highway. I am lost but not forsaken. When I am down, hard and falling, behind the wheel is my God. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. Behind the wheel, my doubts and fear. In a prayer, He is listening. He comforts me, led me on. Behind the wheel is my God. He carried me from home on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. He carried me from home on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. To God be all the glory. Amen. Hallelujah. Oh, napakagandang awitin sa ating Panginoon. Napakaganda, O God. God bless you. Pagpalagan natin Panginoon sa kanyang 10 na yung pamilya, O God. At praise the Lord. Yan po pa na gustong pasalamat. Amen. So, kung wala na po, ay dadako tayo sa mga kailingan natin, no? Sir Jean, God bless you. Magandang gabi po sa lahat. Hingi lang po ako ng prayer kasi last time na tumayo ako dito, yung pinatotoo ko yung nagpadala ako sa ospital, sa doktora, no? That was 3 weeks ago ata, kung hindi ako nagkakamali. And humihingi po ako ng panalangin kasi nakakailang punta naman na ako sa doktor. Maraming gamot, maraming test. Nung una okay naman, okay na yung nararamdaman ko. Kaso lang nitong pangalawang linggo, may sumasakit sa gilid ng ulo ko na tuwing napapagod ako, parang sumasakit siya. Nagpe-pray lang ako. Tapos, nitong week na ito, biglang nagdodoble yung mga letters pag nagbabasa ako. Until now, nakikita ko po kayo, pero yung mukha nyo parang blurred.
So, sama niyo ako sa panalangin kasi nung unang explanation ng doktor, kasi I'm planning na magbago ng doktor kasi hindi ako nasasatisfied doon sa explanation niya kasi nagtanong na ako sa kanya, Dok, bakit may sumasakit dito ko? Tapos parang nahihilo ako, mabilis akong hingalin. So, hindi ako masatisfied doon sa sagot ng doktor, no? Tapos, nung binigyan niya ako ng steroid for parang 7 days, after nun, okay naman yung pakiramdam ko. Pero pagkatapos niya matapos ng steroid, doon na yung nag-start yung parang sumasakit yung sa ulo ko, tapos nagbablurred. Ang dami pong trabaho ngayon kasi nagko-compute ng grades, nagre-record, ang daming trabaho katatapos lang ng presentation namin for the foundation na todo practice na naman ako. Tapos may intrams this coming Monday and ako yung assigned sa grade 10 for the volleyball and basketball. So, sama niyo ako sa panalangin na pinipray ko lagi ito sa gabi. Simula nang maramdaman ko na nagbablur yung tingin ko. Lord, restore my health kasi ang dami ko pang gustong gawin. Ang dami ko pang planong gawin. Hindi obvious po sa akin kasi alam niyo naman ako, hanggat kaya ko, kakayanin ko, gagawin ko yung lahat. Pero kanina habang kumakanta, nakikita ko lalo nagbablur yung paningin ko. Wala na akong ginawa kundi punasan yung mata ko, yung salamin ko, kasi akala ko dun lang. Nangyari naman na ito dati, pero na-restore naman yung eyes ko. So, humihiling po ako ng padalangin sa lahat, sama niyo ako para ma-restore muli yung health ko na magawa ko muli yung mga dati kong ginagawa. Kasi parang ngayon limited. May tinatanggihan na akong trabaho sa school kasi nga parang feeling ko hindi ko kaya. Pero ang pinaka-ano ko is yung nararamdaman ko masakit sa ulo ko, tsaka yung paningin ko, kaya ko naman maglakad, kaya ko sumakay. Pero right now, yung pag-compute ng grades, medyo hirap ako. Kanina, trinay ko na mag-record. Nagawa ko naman siya. Kaso lang, napupwersa yung mata ko kasi nagbe-blurred nga yung tingin, baka magkamali ako. So, nag-stop ako. Sama niyo ako pa, mga kapatid, para no-offer ko naman yung buhay ko sa Panginoon. Alam kong pakikinggan niya ako. Alam kong hindi niya ako bibigawin sa mga prayer na yon. Kasi mas hirap po ako, sorry. Hirap po talaga ako ngayon dahil nakikita ko talaga yung mukha niyo, nalulungkot ako pagka nakikita ko kayo, kilala ko kayo, pero parang hindi kompleto yung mukha ninyo. Kompleto yung mukha ninyo, pero ibig ko sabihin, blurred talaga yung tingin ko sa inyo. Nakikilala ko kayo, kasi kilala ko naman kayo, pero ang layo ng pagkakaiba doon sa dati kong eyesight. Sa bagay magwa 1 year na yung mata ko, pero recently lang kasi nangyari uli, kaya parang nababagabag ako. Though, kaya ko naman po, mga kapatid, pero naninikluhod ako na isama niyo ako sa panalangin na ma-restore muli yung good health ko, good eyesight ko, para mas magawa ko efficiently yung mga dati kong ginagawa at mga bagay na gusto kong ginagawa. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Pastor Gino, alam ko na i-restore Lord ng kanyang pangailangan, dahil ng kalakasan niya at saka sa mata niya. By His grace, alam ko si Lord mismo ang meron dyan. Amen, praise God. Nais ko lang ibalik ang kabutihan ng ating Panginoon sa mga young people dahil ako yung pinasama ni Pastor sa naganap na Youth Joint Fellowship sa dako ng Quezon City. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang binless yung mga kabataan sa mga gawain. Bagamat inabot na kami ng gabi, pero andun yung kasiyahan ng mga kabataan at hindi nila yan yung talagang kasiyahan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God, sa murang edad nila,
nagagawa talaga nila yung i-share yung kanilang kagalakan na magpuri sa ating Panginoon. And praise God. At dalangin po natin, dalangin ko rin na ipag-pray natin ang ating mga young people na i-guide ng Panginoon sa Kanya, ayon sa Kanyang mga salita. Amen. Praise God. Kaya binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Pag natin, Lord, yung mga young people natin, alam ko na masyado silang busy ngayon, pero ang Diyos ay hawak sa kanilang mga gawain. So, meron pa bang gustong isa pang request? Meron kasing request dito sa harap ko. Ito yung, si Brother JP, meron kasi siyang, para bang sabi nga na ba James Gabi, yung nagmamaga yung mata niya. Pagpin natin na ma-restored yung mata ni Brother JP. No? Lang pa si Lord ang gagawa niya, walang iba. So, meron pa ba? Kung wala, itaas lang natin ang lahat nating mga pangailangan ngayon. Amen. At tayo po'y dadako na sa pinaka malagang gawain, ang pag-share ng mensahe. Bigyan natin ng 100% na attention ang salita ng Diyos, in midst of the hour, kung saan dito tayo kukuha ng lakas. Ito yung gagamitin natin para paglaban natin sa labas ay meron tayong lakas para magupo ang kaaway. So alam ko na meron siyang dakilang gagawin para sa atin sa gabing ito. So, tayo po ito ngayon mga kapatid, awitin natin yung He is here, si Lord nasa atin ngayon. Habang tinatawag ko si Pastor Jojo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Listen closely, hear Him calling out your
minsan pa. Hallelujah. He is here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh Lord God, He is here. Hallelujah. He is here. Tunay nga ang Diyos, Ikaw ay narito sa amin ngayong gabi. Hallelujah. Nais mo kaming makadawang palad. Gayon din kami, Lord. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. His holy name. He is here. Listen closely. Yes, Lord. Amen. Glory to Jesus. He is here. You can touch Him. You will never be the same. You will never be. You will never be the same. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, ngayong gabi, hallelujah, muli natin makakadaong palad ng ating Panginoon sapagkat siya nangako, saan man ang dalawa o tatlo, na nagpupulong sa Kanyang pangalan. Amen. At tayong lahat ay nagpupulong sa Kanyang pangalan. Amen. Siya ay narito sa ating kalagitnaan. Amen. At nais niyang ipahayag ang Kanyang salita sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tunay ng Diyos ay buhay. Hallelujah. Mari muna po tayo makaupo. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At salamat sa isang dakilang pribileyo na makapangusap ng salita ng Panginoon sa minamahal kong mga kapatid ngayong gabi na nasa aking harapan. Amen. At kagabi, pagkatapos ng mga gawain sa Piña Francia at pagkatapos ko mahatid si Pastor sa kanilang bahay ay bago kami maghiwalay ay nagtagubilin siya na Virgio, ikaw na muna ang maganda. Amen. At so kaya pag uwi ay ako'y nanikluhod agad sa Panginoon at nanalangin ko ano ang mga nais niyang ipahayag sa atin ngayong gabi. Amen. At tumawag ako kagad, nag-chat kagad ako sa church dun sa amin. At sabi ko kasi pag Huwebes ay meron din po kaming ginagawang Bible study sa hapon. Kaya sabi ko hindi ako muna makakarating dyan dahil kayo po ay ang inyong lingkod ay na gagamitin po ng Panginoon sa prayer meeting na magaganap ngayon, mga kapatid. So kaya po bukas po ay gagawin natin po yung Bible study, mga kapatid, doon sa amin. So puri natin, Panginoon, salamat sa dakilang pribilehiyong ito at sa hindi katagalan, hallelujah, ay nais ko pong bumasa ng mga salita ng Diyos na siya nating pag-uusapan ngayong gabi. Amen. At dahil dito ay nais ko kayong ayahang tumayo at atin pong basahin ang salita ng Diyos na mababasa natin. Ang reading scripture natin ay Titus chapter 3 verse 7. Amen. Amen. Salamat sa naglagay ng tungtungan dito, no? Kasi kala ko wala, hindi ko kayo. Parang nakaganyan lang ako. Pero salamat kay kapatid na Obet. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. So,
sa reading scripture, hallelujah, Titus chapter 3, verse 7. Sabi niya rito sa English, that being justified by His grace, we should be made heir according to the hope of eternal life. Amen. At sabi sa Tagalog, amen, upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa mamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana nga tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sandali tayong manalangin. Samahan niyo po ako. Tayo yumukod sa harapan ng ating Panginoon at manalangin. Amen. Dakilan naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay na Ikaw ay buhay sa aming puso, na Ikaw ay narito upang ipangusap ang iyong mga salita. Minsan pa ay hinihiling po namin na ang iyong pangako na ang Santong Espiritu ay isusugo mo sa aming kalagitnaan upang ipahayag ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya po, minsan pa ay dalangin namin na samahan niyo po kami. Ikaw po ang mangusap ng iyong mga salitang aming nabasa. Kaya naming basahin ito, ngunit kung hindi ka magpapahayag, Lord God, ito yung mga titik lamang na mababasa namin at hindi magkakaroon ng buhay. Pero salamat Diyos, nangako kang hindi mo kami bibiguin, hindi kami pagkukulangin, hallelujah. At sasamahan mo kami, hallelujah, saan man kami dumako ng paglilingkod sa iyo, hallelujah. Kaya sa pangalan po ni Kristo Jesus, itago niyo lamang po ang iyong abang lingkod sa likod ng pulpitong ito. At ikaw po, Panginoon, ang makita namin, hallelujah, sapagkat ikaw ang nagmamay-ari ng iyong salita. O dakila namin, Diyos, ang lahat ng ito'y tagubilin namin at dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Lahat kami magsasabi ng Amen. Hallelujah. Puri natin ng Panginoon. Hallelujah. Muli, maupo na po tayo sandali. Magandang gabi muli. Amen. Katulad ng sinabi ko, ako ay isang kagalakan po na makapaglingkod sa Diyos. Amen. Sa mamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. At amen. Sa totoo lang mga kapatid, ito ang isang bagay na kailangan nating gawin. Amen. At kaya nga ako'y nagagalak. Amen. Sa OWC. Amen. Dahil ang OWC ay tunay na sinishare ang salita ng Diyos sa lahat ng tahanan na nagbubukas para sa kanilang para sa isang gawain o Bible study. Amen. Kaya meron na tayong Sambuena, meron tayong Arenda, meron po tayong Franceville ba yun? Amen. Sa Antipolo. And then at sa painaan po aabot po ito mga kapatid, dahil isa nating kapatid ay sabi niya pagdating ng kanyang ng kanyang asawa ay bubuksan din po nila ang kanilang tahanan para sa Bible study. Sino ba nagagalak sa mga bagay na ang mga nanggagawa sa OWC ay ginagamit ng Panginoon sa gawain ito, at naniniwala ko marahil ay malapit na siyang dumating. Kasi ini-spread na ang salita ng Diyos. Amen. At hindi lang yan mga kapatid, gusto ibalita sa inyo. Hindi lang po sa painaan na abot ang home Bible study na gagawin, kundi pati po ang sambales sa tahanan ng ating kapatid na Brother Johnny at Sister Ruby ay mag-o-open po doon ng Bible study rin sa tahanan nila. Amen. Kaya hindi ko alam paano gagawin natin. Napakalayo ng sambales, pero ang Diyos ang lahat gagawa niyan mga kapatid. Amen. At ang kailangan na natin maging bukas sa kung ano ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa scripture na binasa natin, sa Titus chapter 3 verse 7, sabi ito, that being justified by His grace. At gusto kong mangaral o
o magbahagi sa inyo ng paksa. At ang paksang ito ay justified by grace. By His grace, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay, kung walang biyaya, amen, hindi tayo mapapag-aaring ganap. Hindi tayo walang sala, mga kapatid. Pero salamat dahil may biyaya. At ang biyayang iyan ay sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya sabi niya rito, upang sa pagkaaring ganap sa atin, sino ba nagpapasalamat, mga kapatid, na ikaw at ako ay inaring ganap ng ating Panginoon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Mamaya pakikita ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng pag-aaring ganap. Hallelujah. Minsan parang iniisip lang natin, inaring akong ganap ng Panginoon. Pero yung kahalagahan nito, nakita ba natin? Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, ay ito yung gusto kong i-share sa inyo, hallelujah, na bakit ba tayo inaring ganap ng Panginoon? Ano ang kahalagahan nito sa isang mananampalataya na inaring ganap? Ano ang kahalagahan nito sa buhay mo, mga kapatid? Ibig ko sabihin. At kung makita mo ang kahalagahan nito, hallelujah, amen, sa palagay ko, mga kapatid, amen, yuyuko ka sa harapan ng Panginoon sa kahihiyan. Amen. Wala kang maiharap na anumang pagmamalaki sa harapan ng Diyos, anuman ang katayuan mo. Pag naintindihan mo kung ano ang kahalagahan ng pag-aaring ganap na ginawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung bakit na nilapatan ng grasya ang pag-aaring ganap, mga kapatid. At alam niyo ba ang grasya, mga kapatid? Awa ito ng Diyos. Kahabagan ito ng Diyos. Amen. Kung hindi nahabag ang Diyos sa kalagayan natin, mga kapatid, kung hindi nahabag ang Diyos sa kalagayan ng kanyang mga anak, na kung saan ay mapapahamak, mapapaimpyerno, hallelujah, amen, kung hindi siya nahabag, hallelujah, amen, hallelujah, hindi niya tayo kukunin, hindi niya tayo ililigtas, pero salamat, hallelujah, ang kahabagan ng Diyos ay umabot sa kanyang puwet, inabot tayo, mga kapatid, di ba, mga kapatid? Hallelujah. At nung tayo nung tayo inaring ganap niya, hallelujah, anong pangako niya sa mga inaring ganap? Buhay na walang hanggan. Isipin niyo. Sa kabila ng marami nating mga pagkukulang, sa kabila ng marami nating pagkakamali, sa kabila ng marami nating mga kasalanan, hallelujah, at hindi na halos mabilang kasalanan natin, ay inari tayong ganap at pinangakuan pa ng eternal na buhay. Amen. Gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na yan, mga kapatid. Sa bawat isa sa atin. Amen. At ito ang pasabi sa atin, mga kapatid, hallelujah, na ayon sa Kanya ay ginawa, ayon sa Kanyang biyaya ay naging tagapagmana tayo. Oh, hallelujah. Isipin mo, isa kang mas kasalanan, hallelujah. Pero ngayon, tagapagmana ng Diyos, hallelujah. Now, ano po ba ang ibig ipaunawa sa atin ng Diyos tungkol sa bagay nito? Sabi ng propeta, sa message niya, amen, at wala tayong, marahil hindi makikita sa screen natin kasi wala naman akong, pero sabi niya sa message niyang, The Rapture o Pag-agaw, hallelujah, 1965, paragraph 161, sabi niya rito, pinaliwanag ni Brother Branham, ng propeta ng Panginoon, ang kahalagahan at ang ibig sabihin ng pinawalang sala, mga kapatid. O, pag-aaring ganap. Amen. Alam natin, mga kapatid, na ang justification ay isa sa mga bahagi ng proseso ng ating pagiging Kristiyano o pagiging tinatawag na born again, mga kapatid. Alam natin, tatlong proseso na yan: justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Pero pag-uusapan muna natin, mga kapatid, ay ang kahalagahan ng justified
At ang justification natin o ang pag-aaring ganap ng ating Panginoon sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid. Hallelujah. So, ano sabi ng propeta, mga kapatid? Sa message niyang, ang pag-agaw, 1965, hallelujah. Sa paragraph 161, sabi niya, at pansinin, hindi lang nahugasan ng nobya, hindi lang pinatawad, kundi siya ay pinawalang sala. Iba kasi yung pinatawad lang, di ba? Kaysa yung pinatawad ka pagkatapos niwalang sala ka. Kasi minsan tayo nagpapatawad, o sige, papatawarin na kita. Pero yung kasalanan, hindi natin malimutan. Ando doon pa rin, mga kapatid. Sabi niya rito, di lang pinatawad, kundi pinawalang sala. Kita nyo? Mayroon siyang tanong dito. Sabi niya, nasubok niyo ba? Nasubok niyo ba o naranasan na ba natin? Sabi niya rito, ang salitang pinawalang sala. Ibig sabihin, parang sinasabi sa atin ng propeta, mga kapatid, na tingnan mo, o parang ba sinasabi niya, naranasan mo ba kung ano yung ibig sabihin ng pinawalang sala? Hallelujah. Para makita natin ang ibig sabihin nito, sabi niya. Sabi niya, ngayon, halimbawa, nagbigay siya ng halimbawa. Kung narinig ni kapatid na Green, na naglalasing ako, at gumagawa ko ng mga bagay na masama. Pagkatapos, nalaman niya na hindi ko pala iyong ginagawa. Pagkatapos lalapit siya, at pagkatapos lalapit siya sa akin, sasabihin, pinapatawad kita, kapatid na Branham. Matapos niyang malaman na hindi pala ginagawa ni Brother Branham ang bagay na ito, siya kasi sa lalapit, sasabihin, pinapatawad kita, Brother Branham. Ano sabi ng propeta? Pinapatawad mo ako. Hindi ko kailanman ginawa ang mga yon. Hindi ko kailanman ginawa yon. Para't ano't pinatatawad mo ako. Di ba? Sabi ng propeta. Kita nyo? Subalit kung may sala ako, kung ganon, pwede akong mapatawad. So, ibig sabihin, ang pagpapatawad ay maibibigay lamang natin at matatanggap lamang ng isang nagkasala. Naman mga kapatid, hindi mo pwedeng ibigay ang isang pagpapatay, hindi naman nagkasala. Ako kanya ibig sabihin, ang pagpapatawad, sabi ng propeta, ay para lamang doon sa taong totoong nagkasala. Amen. Hallelujah. Subalit kung kaya sabi niya, kung ginawa ko ito, pwede kong tanggapin yung pagpapatawad mo. Kung ginawa ko, kung napatunayan may kasalanan, hallelujah. Pero hindi pa rin ako. Pero kahit mga tinanggap ko nga, ang kapatawaran mo, sabi niya, hindi pa rin ako matuwid sa harapan mo. Hallelujah. Subalit ang salitang pinawalang sala ay para bang hindi ito kailanman ginawa. Yan ang ibig sabihin ng pinawalang sala, mga kapatid. Parang hindi mo ito. Pag sinabing parang hindi mo ginawa mo kaya nang itinuturing na parang hindi. Amen, mga kapatid. At pagkatapos, nililinis tayo ng lubusan ng dugo ni Jesus. Naalala ko, kagabi, Bible study sa Pransya, amen, nangusap ang ating buting kapatid, Brother James, at ang paksa niya ay ang paglilinis. Sabi niya ron, hindi kayang, wala tayong kakayanan linisin ang ating sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hallelujah. Malibang ang Diyos ang gumawa nito sa buhay natin, mga kapatid. At nakita natin, nagbigay siya ng mga halimbawa, amen, na ang isang kasangkapan kapag narumihan, amen, at kailangan dangkutin ito na magmamayari at bago niya ito gamitin, ay lililinis niya muna ito. Amen. At tayo, ganun ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo ay kasangkapan ng Diyos, amen, na kanyang laging nililinis. Hallelujah. Kaya sabi niya rito, amen, pinawalang sala
At pagkatapos niya tayo ipawalang sala, amen, tayo naman ay nililinis ng lubusan ng dugo ni Jesucristo sa kasalanan hanggang sa mailagay iyon sa aklat ng pagkalimot. No? Yung kasalanan natin, hallelujah, sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo ni Jesus, amen, ito ay, sabi ng propeta, hanggang sa mailagay ito sa aklat ng pagkalimot. At siya lamang ang pwedeng gumawa nito, sabi ng Panginoon, sabi ng propeta. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa na ang kasalanan mo, patawarin niya, at pagkatapos, limutin niya. Pag sinabing nilimut, wala na siyang maaalala. Amen. Sabi niya rito, hindi natin kaya to, sabi ng propeta. Maaari tayo makapagpatawad, sabi makapagpapatawad tayo, pero hindi tayo makakalimot. Totoo ba ito, mga kapatid? Minsan ganito tayo. Okay, pinapatawad kita, pero markado ka na sa akin, ha? Patatawarin kita, pero yung ginawa mo, di ko malilimutan. Ba ganyan ng tao? Hallelujah. Pero ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, sabi ng propeta, amen, kapag pinatawad ka na, at ang kasalanan mo ay nahugasan ng dugo ni Kristo, hallelujah, ni isang marka, wala siyang makikita. Katulad ito ng ginawa ng Panginoon, hallelujah, sa tenga ng isang sundalo na tinaga ni Pedro, di ba? Nung tinaga ni Pedro ang tenga ng sundalo, hallelujah, at dinampot ni Lord Jesus ang tenga ng sundalo at ikinabit, hallelujah, ni bakas ng sugat ay walang nakita, hallelujah. Justified ng Panginoon yung kasalanan. Hallelujah. Ganito yung ginawa ni Lord sa atin, sa harapan ng Ama. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi niya rito, kung ganon, kung tayo raw ay magpapatawad at hindi makakalimot sa kasalanan ng ating kapatid, sabi ng propeta, kung ganon, hindi ka pa matuwid. Hallelujah. Subalit sa paningin ng Diyos, tayo raw na nobyo ng Panginoon, hallelujah, ay pinawalang sala, at yung pagpapawalang sala niya ay tila baga wala tayong ginawa. Wala tayong ginawang kasalanan. Tingnan nyo. Amazing grace, mga kapatid. Kaya pala, amen, pag inaawit natin ang awiting amazing, hallelujah, hindi natin kayang liripin ang napakalalim, napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba, mga kapatid? Amen. Kaya dahil dito, amen, sa pagpapawalang sala ng ating Panginoon na itinuturing tayo ay nakakatayo tayo sa banal na harapan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Sa hukuman, para mapawalang sala ang isang tao, amen, hahanap sila ng katibayan, witness, o kaya mga witness, na para patunayan na isang taong ito ay walang kasalanan. At pagkatapos, pagka nabuo ang mga witness o may mga papatotoo o kaya may mga papeles na papakita na wala siya doon sa krimen na yon, sa araw na yon, sa oras na ito, hindi siya kasangkot doon, wala siya. At pag napatunayan yon, mga kapatid, ay sasabihin ng judge, pinapawalang sala ka. Di ba, mga kapatid? Ano kaya ang damdamin ng isang taong ito, mga kapatid? Hindi lubos ang kanyang kagalakan. Hindi siya lubos. Bakit? Mahabang panahon siyang nabilanggo, hallelujah, pagkatapos, amen, mapapatunayan na wala siyang kasalanan. Siya ba masaya? Hindi, mga kapatid, dahil napatunayan, wala siya. Magmamalaki pa nga siya. Ang tao, pagka hinatulan, tapos ang hatol sa kanya ay walang kasalanan, nagmamalaki pa nga. O, kita nyo? Wala akong kasalanan. Pagmamalaki pa yan, mga kapatid. Pero iba sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, na nakaranas ng pagpapatawad. Sabi ng propeta, hallelujah, amen,
ang Panginoon, nung siya ay maging hukom o maging hurado, hallelujah, amen, napatunayang tayo nagkasala. Di ba sabi sa aklat ng Romans, walang matuwid, wala kahit isa. Ito yung katibayan ng ating Panginoon. Inihaharap sa atin, walang matuwid. Lahat tayo ay nagkasala. Napagtibay ng Ama, hallelujah, ng hurado, ng judge, ng ating Panginoon na tayo walang kasalanan. Na tayo ay makasalanan at karapat dapat tayong hatulan. Pero, hallelujah, amen, dahil ang ating Ama ay puno ng biyaya, puspos ng biyaya, at meron siyang katangian na maging tagapagtanggol, hallelujah, ay pinagtanggol niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, hallelujah, na yung kasalanan natin ay inako ng ating Panginoon at pagkatapos tayo ay pinawalang sa dahil sa pag-aako ng isang anak sa ating mga kasalanan. Amen. At dahil dito, hindi makita ng Ama ang kasalanan ginawa natin dahil tayo ay binahilan, hinugasan ng dugo ni Kristo at ang dugo ng Panginoon ang nakikita ng Ama sa ating mga puso. Dahil dito, pinawalang sala tayo. Hindi ba nagagalak tayo? Ito ang tunay na kagalakan, mga kapatid. Ikaw na napatunayan ka makasalanan. Hindi mo kaya mo ipagmalaki. Sabi nga, kaya sabi ng propeta, hindi ka pa rin matuwid. Hindi tayo pwede magmalaki. Lord, salamat. Ako'y pinatawad mo. Tapos magmamalaki ka na. Hindi. Mga kapatid. Dahil alam mo, amen, dahil sa pagpapawalang salat sa iyo ng Panginoon, amen, may namagitan lamang. Ano yun? Yung habag ni Lord Jesus sa atin. Kaya nga, justified by His grace. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa Romans chapter 3 verse 24. Sabi niya rito, palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na kay Kristo. Ano ba yung na kay Kristo, mga kapatid? Ang buhay. Ang buhay ni Kristo, mga kapatid. At ang buhay ay nasa dugo ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kaya, mga kapatid, liban na tayo, hallelujah, ay mahugasan ng dugo. Alam naman natin yan, mga kapatid. Hindi na bago sa atin yan. Hallelujah, amen. At gusto ko lang, kaya lang, marahil sinasabi ito sa atin ng Panginoon para makita natin, amen, ang kahalagahan ng ginawa ni Lord, ng ating Panginoon, ang kahalagahan ng justification, pinag-uusapan natin o pinag-aaralan, mga kapatid. Amen. Dahil dito, sabi niya, ang kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay tayo tinubos. Na tayo ganap na walang, tayo pinawalan salang ganap at pinatadad na walang bayad sa kanyang, ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya tanong ko nga kanina, ano ba ang kay Kristo? Hindi baga buhay? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen. At ang buhay, sabi niya, ay nasa dugo. Hallelujah. Kaya nung linisin tayo, hugasan tayo ng dugo ng ating Panginoon, ibig sabihin, yung buhay ito ng Diyos sa atin. Ang buhay mismo ng Diyos, mga kapatid. Ang ipinagkaloob sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Amen. Sana masundan niyo na lamang po ako, mga kapatid. Amen. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa iyo'y tumawag. Sipin mo. Hallelujah. Na sa kanyang walang hanggang kalawalhatian kay Kristo Jesus, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandali ng panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Di ba? Ito yung pagkatapos nating i-justified ni Lord, hallelujah, ang magitan ng kanyang biyaya, kanyang awa at tabag, hallelujah, amen, ay siya pa rin yung gagawa
ng lahat ng kaparaanan upang ikaw ay mapalakas, upang tayo ay mapagtibay, at upang tayo mapasakdal. At ano ang gawain ito? Gawain ito ng kanyang Espiritu. Kaya meron tayong tinatawag na sanctification, mga kapatid. Ang sanctification, sinasakdal tayo ng ating Panginoon. Lumalakad tayo sa purong salita ng Diyos, sa kabanalan, hallelujah. At dito tayo ay napagtitibay, hallelujah, at napapalakas, hallelujah. Kailangan natin dumaan dyan. Amen. Pagkatapos natin ma-justified. Pero kailangan, mga kapatid, amen, makita natin kung gaano ang kahalagahan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Tayo na makasalanan, hallelujah, ay itinuring niya na walang kasalanan. Nilimot nga niya. Hindi siya tulad ng tao na hindi makalimot sa mga ginagawa ng pagkakamali. Sa pagkakamali ng isang kapatid. Kaya minsan, hallelujah, hanggang ngayon pinag-uusapan si kapatid. Di ba? Pagka matagal na nangyari, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin si kapatid. Hindi makalimot. Kaya sabi ng propeta, amen, totoo, hallelujah, na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyang. Kaya kung ang Diyos ay nasa atin, amen, magagawa rin natin makalimot sa mga kapatid nating nagkasala sa atin. Dahil na pinatawan natin ang biyaya, pinatawan natin ng pagpapatawad, di ba mga kapatid? Kung ang Diyos ay nasa ating buhay, kung nagawa ng Diyos yun, hallelujah, amen, magagawa rin ng kanyang mga anak, sapagkat ang buhay ng kanyang anak ay ang buhay ng Diyos na nasa kanya. Ipapamalas natin ito, mga kapatid. Kaya nga sabi ng propeta, eternal life is living to others. Paano mo ipabahagi ang buhay na walang hanggan sa iyong kapatid? Hindi mo makalimutan ng kasalanang nagawa sa iyo. O kung meron man. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, di ba? Nakita natin kung paano naging mahalaga sa buhay natin ang pagpapawalang sala. I-apply din natin ito sa ating mga kapatid na nagkakamali at nagkakasala sa atin. Amen. At dito, hallelujah, tunay na mararamdaman natin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Amen. Kaya nga, di ba sabi ng Biblia, magpatawaran kayo sa isa't isa. Amen. Pag sinabing pagpapatawad, huwag na natin pag-usapan yung malinong kapatid. 10 years ago na nakalipas. Hindi ba napakasarap pag-usapan kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa panahon natin? Hindi ba dapat natin pag-usapan, bulay-bulayin kung ano ang mga pangyayaring nagaganap ngayon na pinapagawa sa atin kaysa pag-usapan natin yung mga nakaraan. Amen. Huwag na natin kalimutan na natin yung gaya ng ginawa ni Lord sa ating mga kasalanan. Pagharap natin sa Kanya, ni isang kasalanan, walang maaalala ang Diyos sa iyo. Pagharap natin sa Kanya, hallelujah, ni isang katiting na bahid ng kasalanan o peklat ng kasalanan, ay willing makikita ng Diyos sa iyo. Bakit? Nananalaytay ang dugo ni Jesus. Bumabalot ang dugo ni Jesus. Sabi ng propeta, habang tinitingnan ng Ama ang dugo ni Jesus, para daw ito isang puting niyebe. Amen, hallelujah. Isang puting-puting niyebe ang nakikita niya, hindi ang karamihan ng kasalanan kasi nalimot niya nga ito. Kaya yun ang ibig sabihin ng pinawalang sala. Hallelujah. Iyon ang sinasabing justified ka ni Lord. Hallelujah. Amen. Sa Galatians chapter 1 verse 15, hallelujah. Sabi niya rin, ngunit nang magalingin na siyang sa akin ay magbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa magitan ng kanyang biyaya. Maging sa pagtawag sa atin, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, hallelujah, hindi pa ako inilalabas ng aking ina. Amen. Ay tumanggap na siya ng biyaya. Amen. Hindi pa siya, sinisilan ng kanya, nasa loob pa lamang siya ng kanyang, sa tiyan, sinapupunan pa lamang daw siya ng kanyang ina. Hallelujah. Ay minagaling na ng Panginoon.
na siya'y tawagin. At ganun din tayo mga kapatid. Amen. Amen. Before the foundation, hallelujah, ay tinawag na tayo ng Panginoon. Nakaupo ka ngayon dyan, hindi dahil ngayon lang, kundi before the foundation, alam na ng Diyos na tayo ay magkakaharap sa gabing ito. Alam na ng Diyos yan. Amen. Hindi pa tayo nakikita-kita, hindi pa tayo pinagsasama-sama, hallelujah, at hindi pa tayo naipapanganak, hallelujah, meron nang nakalaang biyaya sa atin para tayo ay ma-justified. Dahil alam ng Diyos, amen, na tayo magkakasala. Amen, mga kapatid. Naalala niyo ba si Adan? Amen. Na magkasala siya, tunay na patunayan ng Ama, ng Diyos, na siya nagkasala. Amen. Pero sa halip, hindi magawa ng Ama. No? Na isang mapagmahal na Ama na sumpain ang kanyang anak. O sino bang na-amaze ngayon mga kapatid? Meron tayo isang Ama na hindi kayang sumumpa sa kanyang mga anak na lalaki at babae ngayong gabi. Hallelujah. Wala siyang gagawin, hindi. Tingnan na lang ang ginawa ng kanyang anak na si Yesu Kristo para doon sa mga anak niyang nahulog sa kasalanan. Hallelujah. Amen. Meron tayo isang Ama na merong mahabaging puso. Nasa halip tayo isumpain, gagaya ng ginawa niya kay Adan. Imbis na sumpain, yung lupa ang sinumpa. Hallelujah. Dahil hindi niya kayang patawan ng parusta, mga kapatid, ang kanyang anak. Oh, sino kayang anak ang hindi maliligayahan? Kung sino kayang anak ang hindi magagalak kung ang kanyang ama sa kabila ng kanyang ginawa mga pagkakamali, sa kabila ng kanyang pagsuway, hallelujah, ay nagawa pa rin siyang kalingain ng ating Panginoon. Nagawa pa rin siyang kalingain ng kanyang ama. Naalala niyo yung alibugang anak, di ba mga kapatid? Isa'y kwento na umaalingaw-ngaw lagi. Hallelujah. Sa ating mga pagbabasa, nakikita natin, sa pakikinig natin, laging dumadaan, hallelujah, ang halimbawa ng isang alibugang anak na ipinapakita doon ang isang amang maibigin, hallelujah, ang isang amang punong-puno ng awa, amen. Kaya nung magbalik ang kanyang anak, amen, hallelujah, amen, nilapatan niya ito ng grasya. Nilapatan niya ito ng awa at tabag. At dahil doon, mga kapatid, amen, binihisan niya ito na parabagang hindi nagkasalang anak, na parabagang hindi lumustay ng kanyang kalamanan. Hallelujah. Sapagkat sabi niya, ito ay nawala, ngunit ngayon nagbabalik. Dati siya, ito ay namatay, ngunit ngayon ay buhay. Hallelujah. Tayo dati ay namatay sa harapan ng Panginoon nung tayo magkasala, pero binalik tayo ng Panginoon na buhay sa kanyang presensya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Anong biyaya ito na binibigay sa atin ng Panginoon para mga kapatid, habang binabasa ko to, habang binabulay ko tong paksang to, niisip ko kung ano talaga yung kahulugan ng justification. Hallelujah. Totoo lang, halos wala akong masabi sa Panginoon. Wala akong ginawa kundi magpuri lamang. Panginoon, salamat, puri ka, Panginoon. Kasi kilala mo ang buhay ko. Alam ng Diyos ang pagkatao natin. Kung ano tayo noon. Hallelujah. Nung araw, hindi ko nga siya kinikilala. Nung araw, wala nga akong Kristong kinikilala. Sa eskwelahan namin, sa totoo lang, mga kapatid, may religious subject kasi pagdating sa eskwelahan, di ba, nung araw. Ewan ko ngayon kung may religious subject pa sa mga eskwelahan. Nung araw, may religious subject dun sa eskwelahan, at yung teacher ko, hallelujah, meron siyang kaibigan born again na sister, hallelujah, at pagka yun ang nagtuturo, hallelujah, wala lang binanggit ko hindi Jesus,
nauunsyami ako, naasiwa ako kapag ka narinig ko ang Jesus. Lumalabas ako ng room. Ayaw ko marinig ang Jesus. Yung Jesus na pangalan na ayaw ko marinig, siya kong isinisigaw ngayon sapagkat siya ang nagbago at nagligtas ng aking buhay. Dating ganun lang aking kalagayan, pero ngayon, hallelujah, ay inilagay ako ng Diyos sa kanyang kaisipan, sa tunay niyang kaisipan, hallelujah. At ganun din ang ginawa sa atin lahat. Hallelujah. Napakadinam ng Diyos natin, mga kapatid. Yung dating Kristo na nilalayuan ko, ang nagbigay sa akin ng kagalingan nung ako'y nalumpo. Hallelujah. Yung Jesus na yun, inaayawan ko, ang nagbigay sa akin ng lakas para ako'y muling makalakad. At siya ngayon ang isinisigaw ko, ipinapatotoo ko, sa tuwing ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Maging saan man dako, itong Kristong ito, hallelujah, ang nagpatawad ng aking mga kasalanan, ay kaya magpatawad din ng iyong mga kasalanan. At ang Kristong ito, na lumimot ng aking kasalanan, ay siyang lilimot din ng mga kasalanan natin. Ganyang kadakila ang Diyos natin, mga kapatid. Before the foundation, ay inilaanan ng Diyos yan. Kaya pala, sa totoo lang, mga kapatid, kaya pala nung araw, broken family kasi kami. At 5 years old pa lang ako ay gala na ako sa Kamaynilaan. Inampun ako ng isang magbabasura at nabubuhay kami sa pagtutulak ng kariton at namumulit ng basura. Pagkatapos, sabi sa akin ng matanda, gusto mo bang mag-aral? Kasi na yung mga kabataan, nakikita pumapasok. Amen. Pag edad ko, matagal ako doon sa matandang yon hanggang sa umidad ako ng 7 taon. Hallelujah. Sabi niya, gusto mo ba mag-aral? Wala akong kagana-gana mag-aral. Ayaw ko mag-aral. Pero sabi niya, kailangan mag-aral ka. Pag-aaralin kita. Isipin mo, pinag-aral ako, hindi ng aking mga magulang, kundi na isang matandang sinamahan ko sa pagbabasura. Amen. Nag-aral ako, kaya lang, dahil nga sa kahirapan, hallelujah, amen, nag-aaral ako, minsan walang baon, minsan walang tsinelas, hallelujah, pero tinaga namin ng mga kapatid. At isang araw, hallelujah, ay meron siyang inabot sa akin, sabi niya, basahin mo to. Hindi pa ako marunong magbasa. Hallelujah, basahin mo to. At ang binigay niya sa akin ay isang libro na may mga drawing about Jesus, about God. Hallelujah. Pinapanood ko lang, tinitingnan ko lang. Pero, mayroong isang bagay na kumikislot sa puso ko na kahit hindi ko na iniintindihan, hallelujah, para bang gustong-gusto ko sang tinginan. At nung ako yung edad na ng mga 13 anyos, mga kapatid, napasama naman ako sa isang kaibigan, niyaya ako sa isang trabaho dyan sa Alabang, hallelujah, amen. At pagkatapos, iniwan ako sa isang bahay. Ako lang mag-isa. At pagkatapos, dahil ako mag-isa, 1 linggo na ako doon, hallelujah, walang makain. Pupunta ako sa kapitbahay para lang manghingi. Dahil sabi ko, iniwan ako ng kasama ko. Tapos pag uwi ako, meron akong nakita isang aklat sa sulok. Hallelujah. At hindi ko pa alam kung ano yung aklat na yon. Amen. Meron dahil nakakabasa na ako unti-unti, hallelujah, ang aklat na yun ay, ang nakatitle ay Biblia. Kaya, ang ginawa ko mga kapatid ay unti-unti kong binabasa, pero wala akong maintindihan. Kaya, isinantabi ko. Amen. Ang aklat na ito. Hanggang isang araw, nung ako ay nasa grade 6 na, hallelujah, amen. Kasi nung araw, wala akong kinikilalang Diyos. Sabi ko, walang Diyos. Hallelujah. Kaya lang, pag pumupunta ako sa Roas Boulevard, ang tinatawag namin, sa Ross Boulevard, may tawag dyan eh. May tawag dyan.
Okay, pag dumadako dyan, nag-iisip ako ng malalim. Sa batang kaisipan, nag-iisip ako, bakit kaya napakalawak ng dagat? Imposible ka kung hukayin to ng tao. At makikita ko, bumababa ang araw. Hallelujah. Na-amaze ako. Wala pa akong Biblia, pero para bagang nagsasabi sa akin na meron Diyos. Ang kalikasan na nagsasabi na meron Diyos. Hallelujah. At dahil dito, amen, purihin ng Panginoon, hallelujah, gumawa siya ng paraan hanggang ang paraang ito maging sukdulang, maging kapalit ng buhay ko, mga kapatid. Yun nga, nalumpo ko, hallelujah, amen, at dinala ko dyan sa baras, amen, at doon ko na unti-unting ang naramdaman ang pagkakatawag ng Panginoon. Before the foundation pa pala. Ngayon ko lang naintindihan, mga kapatid. Na kaya pala meron tayong mga ganong karanasan dahil before the foundation ay naroon na tayo sa kaisipan ng Diyos at sa takdang panahon, sa takdang oras, tapos niyang i-justified ka, ay gagamitin ka, tatawagin ka upang gamitin, mga kapatid. Tinawag tayong lahat. Amen. Hindi ka tinawag na walang pakinabang. Bago pa kanya tinawag, pinili ka na, mga kapatid. Pinili na tayo. Amen. At dahil tayo pinili, amen, meron siyang gustong ipagawa, mga kapatid. Gagamitin niya tayong lahat, mga kapatid. Maging ikaw may babae ng Diyos, maging lalaki ka man ng Diyos, mga kapatid. Lahat tayo ay magiging kagamit-gamit sa harapan ng. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, ipatotoo natin ang pagkakawalang sala ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Hallelujah. Sa Galatians chapter 1 verse 3 and 4. Sabi niya, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos. Sumaatin ba? Sumaatin ba ang biyaya at kapayapaan natin, Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi niya, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, na Ama ng ating Panginoon Kristo. Sa verse 4, na siyang nagbigay sa Kanya, na siyang nagbigay sa Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang sarili. Kasi walang karapat-dapat. Diba sabi ni John, dumingon sa tataas, walang karapat-dapat. Tumingin sa baba, walang karapat-dapat. Hallelujah. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang Kanyang sarili. Ibinabag niya ang Kanyang sarili. Siyang nakaupo sa luklukan, hallelujah, ng hari ay bumaba. Amen. Upang ialay ang Kanyang sarili, upang ikaw at ako ay makatanggap ng biyayang ito, mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Oh, napakadakila niya sa atin. Hallelujah. Nagbinigay niya ang Kanyang sarili sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas dito sa kasalukuyang masamang daigdig o sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen. Hallelujah. O purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Minsan ba, hallelujah, ay hindi ko na makita yung isang message ng prophet 1963. Hanapin ko lang ang sandali mo. Pero kung hindi ko na makita, marahil ay hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Praise Panginoon, hallelujah. So, thank you, Lord, hallelujah. So, ito po ang mensahe na gusto kong i-share lamang sa inyo, mga kapatid. At marahil, amen, naintindihan na natin, amen, kung ano ang kalagahan ng justification by His grace, hallelujah. Puri natin ang Panginoon, hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. God bless you, mga kapatid. Huwag ba tayong umawit? Awitin natin yung worth you is the lamp.
Siya lang karapat-dapat, mga kapatid, na magpatawad at lumimot ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sabi ng propeta, Amen, magagawa rin natin ang bagay nito kung ang Diyos ay nasa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Worth is the Lamb. Amen. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, And love you came and give amazing grace. Yes, Lord. Hallelujah. thank you For this love, Lord. Yes, God. Thank you for the Fierce hands wash me in your cleansing flow. Now all I know Is your show- forgiveness and Hallelujah. Worthy is the Lamb. embrace. Worthy. Glory to Jesus. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, The treasures of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy Is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, tunay na ikaw ang karapat-dapat, Panginoon, ang nagbubuo ng dugo sa aming mga kasalanan. Oh, salamat sa pagpapawalang sala mo, Diyos. Tunay nakita namin, Panginoon, hallelujah, na kami ay walang ipagmamalaki, walang ipagmamataas. Hallelujah. Dahil ang lahat ng bagay ay ginawa mo para sa amin. Hallelujah. Oh, wala nga kaming magagawa, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon. Kung hindi mo kami nilapatan ng iyong biyaya, Lord God. Amen. Hallelujah. Hanggang ngayon, ay uusigin pa rin kami ng aming konsyensya. Hallelujah. Uusigin pa rin kami ng aming mga nagawang pagkakasala. Pero salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang bagay nito ay inalis mo sa puso namin. At gusto mo, Panginoon, tingnan namin ang mga ginawa mo. Hallelujah. Na ikaw ay nagsabi, ang aking kasalanan, ang aking mga pagkakamali ay ganap mo nang nilimot, amen, sa pamamagitan ng Kristo Jesus na nagbubuo ng dugo para sa akin, hallelujah, at sa amin, hallelujah. O, pinupuri ka namin, dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Sumayo ang lahat ng kalwalatian, sumayo ang lahat ng kapurihan. Ikaw lamang ang Diyos na dakila at nag-iisang Diyos na sinasamba namin. Ang pangalan ni Yesu Cristo naming sinasamba, hallelujah. O, purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kami lahat ay magsasabi ng Amen, hallelujah.
God bless you, Brother Landon. Amen. Hallelujah. Oh God. What a grace, no? Napakagandang pangaral, no? Tungkol sa justification by grace, no? Tayo lang ang ginawa ng Diyos para sa atin, yung mga binilang, yung mga nobya ni Kristo na yung tuwing nagpapatawad sa atin, no? Lahat ng kasalanan natin ay pinatawad ng ating Panginoon, no? Sabi nga ng prophet, diba, yung binura na sa lahat, sa dagat ng pagkalimot. At ito yung ginawa sa atin, sa biyaya niya. Kaya salamat sa palala sa atin. No? Alam ko na na-observe natin ang tunay na biyaya ngayon. Sabi nga ni Pastor Jojo, di ba, na sabi niya, yung may mga tao ngayon na minsan ayaw magpatawad. No? Pero bilang nobya ni Kristo, tayo mismo ang totoo yung nagpapatawad. Kaya tayo nagagamit na sa mga gawain kasi nagpapatawad tayo. No? Yun ang tuloy nating trabaho, no? Magpatawad sa lahat ng mga nagkasala. Alam ko na na-absorb natin ang biyahe natin. Tayo awitin natin ay mamiss ulit sa biyahe nating Panginoon. Hallelujah. Help us. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon for the last time. Hallelujah. Hallelujah. Alone, I was feeling, and in emptiness I cried, so hard to hide. Though I loved and said my life was fine without you, I was going up the secret tears I cried. And one day someone told me of your mercy.
Hallelujah. See? Malaya tayo mga kapatid. Lahat ng pinatawad ng ating Panginoon. Kaya kaya natin humarap sa lahat ng tao. Sa lahat. Dahil tayong bride of Christ. Sabi nga, before the phone, nandiyan ka na. Pinili ka ng ating Panginoon. So, mapalad tayo. So, mga kapatid, as kung dadako tayo na sa pagbibigayan, ulitin natin yung the windows of heaven are open. So, hallelujah. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy in my heart, for Jesus makes everything right. I give Thee my old tattered garment, and Thee give me a robe of Your white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy in my heart, for Jesus makes everything right. I gave Thee my old tattered garment, and Thee gave me a robe of pure white. I'm feasting tonight on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Hallelujah. So, nais kong tawagan si Brother Romy sa pagkatapos ng gawain. Gabi si Brother Romy. Brother Romy. Tayo pong lahat ay tumayo. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, ginatok mo ang aming mga puso upang ipaalala, Panginoon, kung ano ang ginawa mo, na kami, Panginoon, ay makasalanan, pero binigyan mo kami ng pag-asa na para bang wala kaming ginawang kasalanan dahil yung pinawalang sala ang mga pagkakamali at pagkukulang namin, pagkakasala man, Panginoon. Sa gabing ito, minsan pa, nawa, ang narinig naming pangangaral, Panginoon, ng iyong lingkod sa gabing Yes, ito ay Lord. Hallelujah. magbigay sa amin ito ng Yes. kaunawaan na Hallelujah. laya ka naming pinupuri, laya ka naming pinagsasalamatan, Panginoon, dahil sa ginawa mo. Hallelujah, oh God. Kung aming nakikita ang krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay naroon ang aming kaligtasan. Salamat po sa iyong lingkod sa gabing ito. Pagpalain mo po siya. Yes, oh God. Tignan mo ang kanyang ministry, ang kanyang sangbahayan. Igawad mo ang iyong basbas, ang iyong pagpapala sa kanyang sangbahayan. Yes, oh At patuloy mo siyang Yes, bigyan ng kapahayagan upang may pangaral, Lord. Panginoon. Alam mo ang kanyang kakayanan, pero Panginoon, Yes, Lord. in a mighty way ay ginagamit mo ang aming kapatid na si Pastor Jojo. Maraming salamat sa iyo sa gabing ito. Minsan bababaunin namin na maging bahagi ng buhay namin ang pangangaral sa gabing ito. Maging ang nakalap naming munting halaga, pagpalain mo ito, magamit nawa ito, Panginoon, upang sa ikalalago ng iyong ministry sa lugar na to. Pagpalain mo ang mga nakapagbigay, ganun din ang mga hindi nakapagbigay. Dahil alam namin, patuloy kang magbibigay sa bawat anak mo ng mga kanilang pangangailangan. Spiritual man ito o material. Panginoon, salamat po sa gabing ito sa aming paghiwa-hiwalay. Minsan pa, ingatan mo po kung paano nakarating ang bawat isa na ligtas at maluwalhati. Ganon din naman, Panginoon, ang bawat sasakyan, ang bawat takbang
ng iyong mga anak ay ingatang makauwi, Yes, sir. naligtas at maralhati din naman. Dahil Panginoon, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo at marapat lang na ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Tapos ng gawain, tayo ay magkamayan. Awitin natin, lulukso-lukso ang puso. Lulukso-lukso habang nakakamayan tayo. Lulukso-lukso ang puso ko.